lahi bang nawala sa kasaysayan na sadyang tinabunan? Isang lahi ng higante, anak ng mga makalangit na nilalang at tao, ipinagbawal ng Diyos pero patuloy na lumilitaw sa mga sinaunang teksto, alamat at posibleng ebidensya. Sino ba talaga ang mga Nephilim? At bakit tila pilit silang nililimot ng kasaysayan? Ang Nephilim ay unang nabanggit sa Genesis Kabanata 6, versikulo 4. Ang Nephilim ay nandito sa lupa sa mga araw na iyon at pati na rin pagkatapos nang ang mga anak ng Diyos ay pumunta sa mga anak ng tao at nanganak ng mga anak sa kanila. Isang tila simpleng berso pero puno ng misteryo. Ang tanong, sino ang tinutukoy na anak ng Diyos? At anong klaseng mga anak ang kanilang isinilang? Ayon sa ilang biblical scholars, gaya ni Dr. Michael Heiser, ang Sons of God o Bene Ha-Elohim sa orihinal na wikang Hebreo ay hindi mga ordinaryong tao, kundi mga makalangit na nilalang. At ayon sa Book of Enoch, isang ancient text na hindi isinama sa modern Bible canon, 200 na watchers o anghel ang bumaba sa lupa. Hindi sila basta bumaba lang, sila'y nagrebelde. Nakita nila ang kagandahan ng mga babae sa lupa at pinili nilang magkaanak. Ngunit hindi lang iyon, tinuruan pa nila ang sangkatauhan ng mga bagay na itinuturing na bawal. Paggamit ng espada, black magic, astrology at forbidden knowledge. Ang resulta? Mga anak nilang kakaiba, malalaki, makapangyarihan at mapanganib. Sila ang tinawag na Nephilim. Ngunit teka, kung totoo ito, bakit parang itinatago? Bakit bihira itong talakayin sa mga simbahan? At bakit hindi ito itinuturo sa mga theology schools? Ayon kay Dr. Heiser, maraming Bible translators ang nagbago ng salin ng Sons of God at ginawang Sons of Rulers o mga anak ng tao, hindi dahil sa error, kundi dahil sa takot na magulo ang doktrina. At ang twist, ang Book of Enoch na nagbibigay linaw sa kwento ng Nephilim ay dati ring bahagi ng ilang early Christian texts. Pero nang nagdesisyon ang church councils kung ano ang isasama sa Bible, ito ay itinuring na apocryphal, hindi opisyal. Bakit? Dahil sobrang radical ang laman nito. Mga anghel na bumaba, nagturo ng mahiwagang kaalaman at mga higanteng anak na sumira sa mundo. Kung babasahin mo ang Book of Giants, isang Dead Sea Scroll na nadiskubre noong 1940s, mababasa mong ang mga Nephilim ay may sariling kwento. Sila ay may mga pangalan, may damdamin, at nagkaroon pa ng panaginip tungkol sa paggunaw ng kanilang lahi. Ngayon, tanungin natin, may ebidensyang pisikal ba? Noong bandang 1900, sunod-sunod ang mga balita tungkol sa pagkakadiskubre ng mga kalansay ng higante. Sa Amerika, sa Peru, sa Asia, mga balitang may larawan pa ng umano'y higanteng buto na may sukat na 10 hanggang 15 talampakan. Ngunit ang tanong, nasaan na sila ngayon? May mga nagsasabing agad itong kinokolekta ng mga institusyon tulad ng Smithsonian at hindi na muling ipinakita sa publiko. Conspiracy o cover-up? At kung pag-uusapan ang ebidensya ng kaalaman ng mga Nephilim, tignan mo ang mga megalithic structures. Ang Baalbek Temple sa Lebanon, may mga bato na mahigit 800 tonelada bawat isa. Ang Sacsayhuaman Fortress sa Peru, matitigas na batong pinagdugtong-dugtong na para bang clay. Ang Great Pyramids ng Egypt na kahit ngayon ay di pa rin malinaw kung paano itinayo. Maaari bang may nilalang noon na may ibang uri ng lakas, talino at teknolohiya? Ano ngayon ang pinupunto ng lahat ng ito? Ang Nephilim ay hindi lang bahagi ng mitolohiya.
Sila ay bahagi ng isang mas malalim na narrative, isang panahon na ang langit at lupa ay nagtagpo at nagbunga ng nilalang na hindi dapat umiral. Maaaring hindi natin alam ang buong kwento, pero malinaw na may mga teksto, ebidensya at tanong na patuloy na tinatabunan. At kung totoo ngang may mga nilalang na may advanced na kaalaman, baka ang mga Nephilim ay hindi lang nakaraan, kundi babala rin sa hinaharap. Minsan tayo mismo, kagaya ng kasaysayan ng Nephilim, ay may mga bahagi ng ating pagkatao na tinatago. May mga talento tayong hindi pinapansin at mga tanong na ayaw nating sagutin. Pero tandaan mo, ang tunay na giant ay hindi ang may dambuhalang katawan, kundi ang taong may lakas ng loob para hanapin ang katotohanan. Ngayon ikaw naman, sa palagay mo totoo ba ang Nephilim? May mga ebidensya bang itinago? At kung totoo ang mga watchers, sino pa kaya ang nagmamasid sa atin ngayon? I-comment mo ang theories mo sa baba. At kung gusto mong ituloy natin ang seryeng ito, i-like mo to, i-share sa kaibigan mong curious, at i-subscribe para sa susunod na misteryo na bubuksan natin. Kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Samahan niyo ulit ako sa pagtuklas ng mga kakaibang kwento, kasaysayan at hiwaga ng Biblia. Mga kwento na kapupulutan ng maraming aral. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag niyo kalimutan na mag-iwan ng like. Mag-subscribe ayon sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls. On the floor are mysterious footsteps and whispers along the wall.